Pakinggan po natin itong ngaw-ngaw ni dating Pangulong Duterte, panlalait, at pag-amin niya po pagdawit sa mga militar sa kanyang gentleman's agreement with Xi. I will educate you. Hindi akin yan lahat. Tangin ang buhay, ito kala ko rin sasabihin eh. Sino kasama? I cannot make a move relative to the security of the country without asking the military and the national security. Ayun. Inamin na, di ba? So, hindi raw siya po pwedeng gumawa ng anumang mga hakbang. Unang-una, hindi daw po lahat yan sa kanya. Ibig sabihin, hindi lang ako ang nagdesisyon. Ngayon, ang sabi niya rito, hindi ako pwedeng gumawa ng anumang mga hakbang ng mga ganyang klaseng mga kasunduan ng ako lang. Pero ano po bang sinasabi ng ating Constitution? Di ba? Dapat may concurrence ng Kongreso because they're the ones going to evaluate tama ba ang pinasok ng presidenteng ito na kasunduan? Di ba? Ito ay hindi makakatulong sa ating bansa. At bago po tayo magpatuloy, please pindot ng ating attendance, yung like button po. Okay, maraming salamat po. Agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga militarya. Diba? Kita yung style ng pagsasabi niya, diba? Yung agreement na yan, kung totoo, tapos biglang nasabi ko na yan sa mga military. You should not keep anything secret when you're talking about the national security. Ang mga military nandyan talaga yun. Nandyan man si Anyo. He was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. Kung tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito. Ano yung matatanggap dito ni BBBM? Grabe, di ba? Malala ko lang kasi, di ba merong ang video na lumabas na kung saan, ito yun eh, ito tayo. Ito. It turns out, we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no... We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na mayroong ganung usapan. So, we're trying to read it up to now because... Grabe, no? Siyempre, walang documentation. Kung pagka-bulaga rito si BBM. No? Una kasi hindi niya pinaniniwalaan yan eh. Kaya nga sabi niya, nawintang siya doon sa nalaman niya na yung ganong klaseng konsepto na tayo nakompromiso. Okay? But in short, nabenta na. Nabenta na sa mga Chino. Kaya kailangan pala, panindigan ni BBM kung ano yung kanyang mga verbal agreement. Okay, with China. And again, ulitin ko lang sa inyo, kahit sabihin pa natin na it is not binding to our country because it was done without the concurrence of Congress. Pero sa China, this is valid and binding. Kaya yung simpleng mga palusot, dahil di naman bobo mga Chino, tutuusin, hindi naman po sila mga bobo. Alam nila kung binubobo lang sila, kung binubudol sila, alam nila yun. But they will hold on your mouth. Diba? Parang isda yan. Nahuli ka dahil gutom ka. Napainan ka, sinakmal mo naman. Akala mo spaghetti. Hindi pala spaghetti. Bulati lang pala.
tapos hindi mo na madura-dura. Diba? Ay sabihin mo na, hindi mo yan diet, sinabi mo na, sorry ka na lang. Diba? Ganon. Yan ang problema ngayon ni PBBM. Ang ginawa ni Digong. From the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba. PBBM, ganyan tayo ginagago ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Kasi nga strategy. Yan technique. Tawag dito, Grandmaster. So si PBBM mismo nagkawindag-windag dito sa ginawa ni Digong. At hindi lang ni Digong, kung hindi po ng kanyang mga spokes. Maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Diba? So, yung taong nakikipaglaban, no, kung sinasabi man ng iba, kasi may mga nagbabato sa akin JDB, hindi mo na naintindihan, itong si Marcos matanda, yung senior, siya ang nagsimula ng kasunduan natin sa China. Yung kanilang pagkakaibigan. Sabi nila, bakit? Anong ibig yun sabihin? Binenta raw tayo daw ni Apulacay noon. Pero ang kapalit, hindi tayo dadaanin sa dahas para kung sa tayo sumuko. O sige, sakyan ko na lang yan ganyan. Ito ngayon, si PBBM, ang nagpaplansya. Because again, he cannot negate sa ginawa ng kanyang tatay or else sisirain niya ang pangalan ng ama niya. Ang kanyang misyon ay ipakita sa atin kung ano ang karapat-dapat na paglilingkod dito sa ating bayan, lalo na sa usapin ng ating teritoryo o ng ating sovereign rights. Na kung saan lahat kasi ng aspetong ginawa ng tatay nito sinira ng mga dilawan, ng mga kapartido ni Daddy Diggs. Sipin mo, hindi, ganito lang, lagay yung sarili nyo, kayo presidente, di ba? Tapos magulo ka pulong itong mga to, di ba? Mawiwindang ka rin eh. That is something, we still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. Ipaliwanag niya, ano ba, sino ba kausap mo? Yun, patay kayo ngayon. Alam niyo, palagay ko hindi si Wang Zillian ang ang dapat na ipatawag dito. Pero PBBM has no choice. Si Wang Zillian ang naandito. Diba? At mismo ron sa salita ni dating Pangulong Duterte, si Chi ang kanyang kausap. Now, why is it that the President is saying na sino ba yung kausap mo? Because Wang Zillian is actually representing Chi. But he cannot decide on any matters concerning China, especially the foreign policy. But he is just like a speaker or just simply to echo. Yun lang yung papel ni Wang Zillian. Okay, so si Wang Zillian, babase lang ito sa dokumento and apparently, may mailalabas silang mga pruweba dyan na mga agreement na yan. Kasi hindi po maghahabol ng ganyan ng China kung wala silang pinanghahawakang katibayan. Lalong maganda kung maglabas sila ng resibo. Diba? Di ko sinasabing meron sabi ko lang, maganda kung meron pa silang mailabas na resibo. Talagang kausap mo, anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agreehan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Okay, may tanong ako sa inyo mga kapatid. Kung para ho ba sa isang presidente, ang isang presidente ba pwedeng makipag-usap sa isang kapwa leader ng bansa at magdidesisyon
on behalf of his country. Diba? In his own capacity, sabihin natin, not as a president, but as a civilian. Oh. Alam niyo, kasi para sa akin, hindi po pwedeng ganon. Pwede niyang gawin yun, pero hindi po dapat kasi hindi, sabihin mo natin, hindi ito magiging binding legally sa ating bansa. Pero dun sa kabilang bansa, di ba? Binding sa kanila, patay tayo rito. Iipitin tayo rito lalo na. Kaya ganyang gigil na gigil. Di ba? Ang China. Doon tayo binudol nito. Dahil lang sa isang term lang na kinakatakutan niya, trouble means war, ayos. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Tama, di ba? Relax. Gusto kong tawagin Daddy Dix eh. Bakit ba? Yan, defensive si Digong. Diba? Balikan natin si Digong. Putang ina ka, hindi ka nakatapos. Sorry. Hindi ko sana ipi-play yung part na yun eh. Kaya nga in-stop ko. Sorry po. Tuloy mo na. Hiya ka pa. Second year college pa lang. Dumaan ako sa lahat ng taga-Foreign Affairs, Undersecretary Ingles. Ano? Sabi niya, si BBM second year. Ito, nandito na tayo sa panlalait. Si BBM ay second year college ka lang. Diba? Tapos siya daw dumaan sa binanggit siya ibang mga posisyon eh. Undersecretary. Diba? O, ito ha. Undersecretary Ingles. Diba? Ano pa yung tinaanan mo? Taga-Foreign Affairs. Dumaan ng Foreign Affairs. Undersecretary Ingles. Naging undersecretary pa. Si Ambassador Terona. Viana. Si David Rapos. Then si Maria Sison. Doon ako medyo kaya huwag mong sabihin, mas marunong kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Feeling presidente pa rin eh, no? Pasiga-siga talaga. Diplomatic and consular procedure. Master ko po yan, dumaan ako dyan. Ano daw? Mas kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Pakulong na to. Alam naman pala yung ginagawa niya eh. Di ba? Baka pag ito ho, inaresto na, sabihin nila ano yan, di ba? Tanda ni Uliani na yan eh. Di ba? Diplomatic and consular procedure. Master ko po yan, dumaan ako dyan. Master daw niya yun? Grabe, no? Sana nga, totoo. So, kasali ba pang bubudol doon? Alam niyo din kasi, pag sinabi natin nga diplomatic, consular, mga ganyan. Diba? Naalala ko na kasi nung college kami, nag-try kaming mag-self-supporting, mag-apply kami sa DFA. Kasi ibang mga classmates namin, naanto na eh. So, sabi sa amin, kailangan graduate kayo ng college. Tapos, anytime, kasi yung course ninyo, pasok. So, pwede kayo sa mga consular, mga ganon. Yan. So, sabi niya, dinaanan niya. Pero, alam niyo, may mga kaibigan din ako, foreign relations yung subject. So, ang pinag-uusapan dito is, papaano mo, intelligently po dapat ang pag-handle sa pakikipaglaro o pakikipagrelasyon sa ibang bansa na hindi tayo po pwedeng mabalikan dahil sa mga pambubudol. Bagkus tayo po ay makikinabang, maisusulong natin ang ating interes sa security, interes natin
sa trade, di ba? Sa tourism, pero hindi po tayo ang mapapahamak o ang susunod sa iyo sa susunod na panahon. Kasi anuman ang gawin ninyo at sabihin, panghahawakan ito ng international community. And this is what is happening now. Si BBM ngayon ang binubugbog ng China sa kagagawan ni Digong. Para hindi masisi, kinakailangan niyang presyo rin si BBM. Takutin para maging sunod-sunuran sa kanya. Walang yan, may master's degree pala to eh. Ay nako, Digong. Diba? Kung ito po talaga may masters po dyan, o master na, sabihin natin, hindi nag-aral ng masteral degree. Sabihin na lang natin na doon siya nag-focus. So, ang pangit pala ng kanyang natutunan, pambubudol. Ang totoo po talaga, binubudol niya yung China noon eh. Akala niya kasi ganun-ganun lang. Na pagkatapos niyang bumaba sa pwesto, okay na. Hindi na, wala na. Parang yung wangwang. Diba? Naalala niyo yung panahon ni Pinoy. Si Pinoy naglabas ng kautosan, walang wangwang. Okay. Panahon ni Digong, ano nangyari? May wangwang. Diba? Panahon ni PBBM. Katunayan ko na may wangwang nung panahon ni Digong. Kaya nga inutos si BBM, wala na, bawal na uli ang wangwang. Diba? Ay, naku, Digong. Okay, so ito maliwanag po rito. Gentleman's agreement, mga kababayan, ay pinasok ni Digong. Ang sabi niya rito, I will educate you. I will educate you. Hindi akin yan lahat. Umamin. Pero meron pong mga kasama, kasabwat, o nakakaalam o na kumukonsinti sa kanya. Sino po ang mga ito? I cannot make a move Ito na. relative to the security of the country without asking the military and the national security fund. Okay, so yun. Maliwanag. Tapos sabi niya, tanungin daw kay Anyo kung meron siyang pinasok na ganun. Siyempre si Anyo, kukuha ito ng folder, maghahanap. Total ng DFA, walang record. Kaya sabi nga ni BBM, di ba sa interview, walang dokumento. Pero, hindi po kasi natin pwede sabihin na ang China nagsisinungaling yan eh. Kung bakit sinasabing pinaniniwalaan o dapat nating paniwalaan din yung sinasabi ng China. Kasi unang-una, yung ginagawa ng China na pagpipilit sa atin na tayo ang bansa natin ay walang isang salita at dapat natin itong sundin. Alam niyo po kasi, what makes it legitimate, he is actually echoing. Kung ano yung kiniklaim yung sinasabi ng China, pinangangatawanan niya, iginangaw-ngaw ni Daddy Diggs. Diba? Ang tanong, bakit? Yan, sabi ng mga umamin siya pero sabi ng mga DDS at DBS wala daw. Umamin na nga eh. 'Di ba? Kaya tuloy alam mo yung mga ganyan. Kaya nga naiinis po sa kanila si 'di ba ano sabi sa kanila ni Mike Abe dati. Ito aray ko. Ang lutong nun isa pa. Para doon sa mga makukulit. Sinabi na ni Digong meron. Hindi naman kanya lahat. Ibig sabihin may kasabwat. Diba? Pero ngayon, sabihin niyo wala. Mike? Diba? Kabobohan yun. Okay. Alam niyo na